Hello mga karelasyon, maaring naririnig nyo ang mga ganitong payo. Huwag mong habulin ang lalaki. At sa maraming pagkakataon, may tama yan. May punto yun. Pero naisip nyo na ba kung paano naman ang pakiramdam ng isang lalaki kapag hindi mo na siya hinahabol? Masakit ba? Mahalaga ba sa kanila? Ang sagot ay oo. Masakit sa kanila. At ngayong araw, ating aalamin ang mga malalim na dahilan kung bakit para sa kanila ay masakit. So kung nakaka-relate ka, kung gusto mong malaman ang mga ito, manood ka. So umpisahan na natin sa number 1, ang pagtanggi at pagkabigo. Kapag hindi mo na hinahabol ang isang lalaki, ang unang maaring maramdaman niya ay ang matinding pagtangi. Isipin mo kung siya ay naglaan ng oras, emosyon, para lang makipag-date at siguro pati na rin ang kaniyang mga resources para sa'yo, para lang makipag-date, makipag-usap, o mapansin ka. Kung ikaw naman ay parang walang pakialam o hindi nagre-reciprocate sa anumang paraan sa paghabol, maari niya itong i-interpret na hindi mo pinapahalagahan ang kanyang ginagawa o ang kanyang presence, ang kanyang mga effort, o ang potensyal ng inyong magiging koneksyon bilang nagliligawan. Ang pakiramdam ng pagkabigo ay malalim. Ito ay hindi lang basta nakuha ang gusto, kundi ang pagbagsak ng mga inaasahan at pangarap na binuo niya sa kanyang isip para sa iyo. Ayon sa psychology, ang rejection ay maaring mag-activate ng parehong rehiyon sa utak na naaapektuhan kapag nakakaranas tayo ng physical na sakit. Kaya sa ganyang mga ginagawa or nararanasan ng lalaki, literal na masakit, emotionally. Okay? Number 2, ito yung pagbaba ng self-esteem. Para sa maraming lalaki at kahit sa mga kababaihan, ang paghabol o pagtugon sa kanilang paghabol ay isang kumpirmasyon ng kanilang halaga. Ito ay nagpapatunay na sila ay kanais-nais, kaakit-akit, at karapat-dapat sa pagmamahal. Kung wala ang paghabol na ito, na maaring sa simpleng mga text message na ipinapadala mo, isang pagyaya para lumabas, o kahit pagtanong lang kung kumusta siya, maaring bumaba ang kanyang kumpiyansa. Maari siyang magsimulang magtanong sa sarili, hindi ba ako sapat? Ano ang mali sa akin? Bakit hindi siya interesado sa akin? Tulad ng pagiging interesado ko sa kanya. Ang mga tanong na ito ay maaring unti-unting kumakain sa kanyang self-esteem na nagdudulot ng emotional na sakit at kawalan ng tiwala sa sarili. Ang pagtanggap ng pagmamahal at atensyon ay nagpapakain sa ating ego sa malusog na paraan. At kapag ito ay nawawala, nakakapagpababa ito ng ating kumpiyansa. At sa part ng lalaki, masakit iyon. Number 3, ito yung kawalan ng kontrol at pagkalito. Ang mga lalaki tulad ng sino man sa isang relasyon ay maaring malito kung bakit hindi ka na nagpapakita ng anumang forma ng paghabol. Lalo na kung sa tingin nila ay nagpapakita sila ng malinaw na interes. Hindi ba niya nakikita ang efforts ko? Hindi na ba siya interesado? Naiintindihan ba niya ako? Ang mga tanong na ito ay maaring magdulot ng matinding pagkalito. Ang kawalan ng kontrol sa dynamics ng relasyon, kung saan malinaw na tugon mula sa iyo ay maaring maging sanhi ng pagkabahala. Ang hindi alam kung saan patungo ang relasyon o kung may pag-asa ba talaga siya ay nagdudulot ng stress at emotional na sakit.
Gusto nating lahat na malinaw o clarity sa ating relasyon. At kapag wala ito, nagiging source ito ng mental at emotional na sakit at paghihirap. Number 4, paghanap ng validation. Maraming tao, lalaki man o babae, ang naghahanap ng validation o pagpapatunay sa kanilang relasyon. Ito ay ang pakiramdam na ang kanilang nararamdaman ay totoo, na ang kanilang presence ay mahalaga at sila ay pinapahalagahan. Ang paghabol mo sa kanya ay isang malinaw na paraan para ipakita ang iyong interes at pagpapatunay na siya ay importante sa iyo. Kung hindi ito nangyayari, maaring maramdaman niya na hindi siya valid o hindi sapat. Maaring maramdaman niyang ang kanyang damdamin ay hindi mahalaga o na siya ay isang potensyal na karelasyon. Ito ay isang uri ng emotional hunger na nagdudulot ng pakiramdam ng kawalan at sakit sa emosyonal na aspeto, lalong-lalo na sa puso. Number 5, pagkawala ng thrill o hamon. Ang isang lalaki ay maaring masanay sa idea na siya ang naghahabol. Para sa kanila, mayroong excitement at hamon sa proseso ng panliligaw o pagpapa-impress. Kung bigla kang hindi na nagpapakita ng anumang forma ng paghabol, kahit pa ang pagre-reply lang ng mabilis o pagbigay ng mga positibong feedback, maaring mawala ang thrill na ito. Para sa kanila, ang kawalan ng kaunting challenge o ang pakiramdam na madali lang ang lahat ay maaring nakakapanghina. Hindi ito nangangahulugang gusto niya na pahirapan mo siya, kundi mayroong natural na pakiramdam ng achievement kapag nagbubunga ang kanilang paghahabol. Ang kawalan nito ay maaring maging sanhi ng pagkabagot o mas masahol pa, pakiramdam na hindi na sila nagko-contribute sa relasyon na nagdudulot ng sakit. Number 6, pagdududa sa iyong interes. Ito ay direkta at masakit. Ang kawalan ng anumang senyales ng paghabol mula sa iyo ay maaring magdulot sa kanya na pagdudahan ang iyong tunay na interes at damdamin. Maaari niyang isipin na hindi ka seryoso sa relasyon o na hindi ka rin talaga mahalaga tulad ng inaakala niya. Ang pagdududa ay isang lason sa anumang relasyon. Kapag nagsimula na siyang magduda sa iyong mga motibo o sa iyong nararamdaman, naglilikha ito ng distansya. Ito ay nagdudulot ng insecurities at takot na baka mawala ka o na ang lahat ng kanyang efforts ay walang kabuluhan. Ang kawalan ng kapanatagan na dulot nito ay isang malalim na sakit sa puso. Number 7, pag-asa at inaasahan. Ang bawat tao na nasa relasyon o nagtatangkang pumasok sa isang relasyon ay may dalang bagahe ng pag-asa at inaasam or inaasahan. Umaasa siyang magiging maayos ang lahat, na maging masaya kayo at ang kanyang pagmamahal ay nasusuklian. Kung mayroon siyang mga pag-asa at inaasahan tungkol sa kung paano dapat umunlad ang inyong relasyon at hindi mo ito natutugunan sa pamamagitan ng pagpapakita ng interest o paghabol sa kanya, maaring makaramdam siya ng matinding pagkabigo at sakit. Kapag ang isang panig ay patuloy na nagbibigay at walang natatanggap, lalo na kapag walang emotional reciprocation, magdudulot ito ng pakiramdam ng pagiging undervalued at kawalan o pagkawala ng pag-asa. At yun ang nagdudulot ng sakit sa isang lalaki. 2,000 years later. So, ayan po mga karelasyon. Ang punto ay ang pagiging aware sa damdamin ng bawat panig sa isang relasyon. Ang balance ng pagbibigay
at pagtanggap ng pagpapakita ng interes mula sa parehong panig ay mahalaga para sa isang malusog at masayang relasyon. Tandaan, ang communication ang susi. Ang pagiging bukas sa inyong damdamin ay makakatulong para maiwasan ang mga ganitong kirot. So sana ay nagustuhan nyo ang ating topic for today. Next story time, don't forget to subscribe.